ating pong pag-aaralan ngayon ay medyo very relevant po sa katatapos lang nitong mga sitwasyon nitong mga nakaraang araw. So by the way, binabati ko si Tatay Junior. Wala si Tatay Junior. Happy birthday. Ilang taon na si Tatay Junior? 63. Golden legend na talaga siya. At si Ate Colleen, happy birthday. Bukas yun. Amen? Si Mama Rachel, ang aking mentor at spiritual magulang, happy birthday po. Bukas din yun, May 26. So, I wonder, niisip ko, if kayo ang magbibigay ng pangalan sa ating Diyos, kung kayo po ang magbibigay ng pangalan sa ating Diyos, bibigyan kayo ng pagkakataong bigyan ng pangalan ng Diyos, ano kaya yung ibibigay niyong pangalan sa Kanya? Pwedeng, it might be the God who loves me. Diba? Dahil naramdaman mong mahal ka ng Diyos. Pwedeng ibigay mong the God who comforts me. Dahil yung panahon na ikaw ay nangangailangan ng comfort, nandyan siya para sa'yo. If you given a chance na bigyan siya ng pangalan, pwedeng it is the God who guides me. Dahil sa mga desisyon na maaaring pumalpak ka, nandyan yung presensya ng Lord nag-alalay sa'yo. Amen? Pwede ding it is the God who forgives me. Dahil alam mo, ang dami-dami mong kasalanan. Ang dami-dami mong pagkakasala, ang dami mong palpak sa harapan ng Panginoon, pero pinatawad ka ng Diyos. Amen? Pwede din naman ang pangalan mo, it is the God who gives second chance. Sino binigyan ng pangalawang pagkakataon ng Diyos? Taas ang kamay. Diba? Pwede magbigay tayo, Lord, you are the God of second chances. Yung iba nga, baka hindi second chances. You are the God of many chances. Yun ang gusto mong ibigay sa Panginoon, given a chance. So whatever you choose na ibigay sa pangalan ng Panginoon, it is very personal kung paano mo naranasan ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo sa panahon ng pangangailangan mo. Sa Biblia, maraming mga lingkod ng Diyos ang nagbigay ng pangalan sa Panginoon. We are very familiar with Jehovah Jireh. Ginagamit natin yon. At alam natin ang nagbigay nun ay si Abraham. Ng panahon ng Diyos ay nag-provide ng kanyang pangailangan. Kung sino o kung ano ang kanyang iaalay sa Diyos. So binigyan ng pangalan ng Diyos, Jehovah Jireh, the God who provides. Sa panahon ni Moses, wala pang sakit, pero nung nagkaroon ng karamdaman, binigyan ng pangalan ni Moses si God, that God is the Jehovah Rapha. According sa Exodus 15:26, the God who heals disease. Amen po ba? Minsan sa buhay din ni Moses, sa panahon ng kanilang pakikidigma sa mga Amalekites, binigyan niya ng pangalan ang Diyos, Jehovah Nissi, the God who is my victory, the God who is my banner. Amen po ba? Sa panahon po ni Jeremiah, binigyan niya ang pangalan ng Diyos ng Jehovah Shidkenu, nang ibig sabihin, ang Diyos ang aking katwiran. Sa panahon ni Gideon, pinangalanan niya ang Diyos na Jehovah Shalom, sapagkat si Gideon po ay matatakutin, duwag. Ngunit natagpuan niya ang Diyos bilang kapayapaan. So binigyan niya ang pangalan ng Diyos ng Jehovah Shalom. Sa panahon ni Ezekiel, sa panahon na nasa captivity ang bayang Israel, binigyan niya ang pangalan ng Diyos na Jehovah Shammah. Ang Diyos ay lagi nating kasama. Bagamat sila ay in captivity, sakop ng ibang bansa, nahihirapan sa pamumuhay, pero pinadama pa rin ng Lord ang kanyang pagmamahal. Our God, Jehovah Shammah, our present Lord. At ngayong umaga, nais ko pong damhin natin ang presensya ng Diyos at ipakilala siya bilang Jehovah Rohi, o the El Roy ng ating buhay, the God who sees. Amen? Ang Diyos na nakakita ng ating sitwasyon, ang Diyos na nakakita ng ating kalalagayan sa oras na ito. Amen? Kung papaanong si David, sa panahon ng Psalms 23 verse 1, sabi niya, you are Jehovah Rohi, my shepherd. Amen? Naintindihan po ba natin? Ang Diyos sa umagang ito ay nagpapakilala sa iyo sa personal na kapararaanan. Nais ko pong kayo po ay magpakababad. Hingin natin ang presensya ng Diyos na kausapin tayo ngayong umaga. Let us all pray. Our loving Father, marami mang pangalan, Panginoon, ang naihayag sa iyong mga lingkod sa pagpapakilala mo kung sino ka sa kanilang mga buhay. Ngayong umaga, Lord, panalangin at hiling ko, magpakilala ka sa iyong mga anak sa malalim na kaparaanan, Panginoon. Mangusap ka,
Magsalita ka, Lord, gamitin mo akong instrumento. Banal na Espiritu, ikaw, Panginoon, ang gumawa. Magsalita sa iyong mga anak. Nais ko, Panginoon, maranasan nila ang kakaibang pagkilos mo, kakaibang paggawa mo sa kanilang mga buhay sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Come on, let's give Him the best clap offering. Hallelujah. Kahapon, nag-usap kami ni na Kuya Andrew, naalala niya, sabi niya sa akin, hindi niya masyadong matanggap sa sarili niya yung story. At alam kong familiar kayo doon sa story ng isang nanay, tama po ba? Na sinunog niya yung kanyang 3 anak, ages 6, 3, and 1. And hindi tayo after dun sa mag-opinion, bakit niya ginawa yun, ano yung dahilan, okay? Sisihin. Ang sa atin lang, bakit sa isang nanay, okay, na mapagmahal na nanay, hindi po ba, ay kayang gawin iyon sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak. So it's very painful para sa atin. And well, nung nabasa ko yun at nakita ko sa social media, of course, syempre, mas mahirap tanggapin. And then, nung tinignan ko, ni-scan ko, zoom ko yung picture, there are Christian family, Kristiyanong pamilya. And yet, dumaan sa ganong sitwasyon. So we Christian people, are not exempted sa realidad ng buhay. Amen? Kahit na sabihin mo Kristiyano ka, kung hindi ka naman nakaangkla, hindi ka talaga kumakapit sa kapangyarihan at presensya ng Diyos, pwedeng bumigay ka sa bawat dagok ng mundong ito. Amen? Matindi po ang kaaway. Hindi niya tayo titigilan hanggat hindi tayo mapahiwalay sa presensya ng Diyos. Hindi niya tayo titigilan hanggat hindi tayo bumibitaw sa pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? So it's very striking. Ang sabi doon, meron siyang PPD o postpartum depression. Ito po yung nangyayari sa mga nanay na pagkatapos mga anak, hindi po pagkatapos ng mga anak, okay na po yung nanay. Kaya may pinagdadaanan siyang depression. Pero may nagsabi na ito ay dumaan siya sa kanyang 3 mental health problems. At maraming Kristiyano in denial kapag dumadaan sa ganyang sitwasyon. Okay? Ano yung mga mental health problems na papaaring nadaanan ng babaeng ito? Stress, anxiety, and depression. Okay? Stress. Ang stress daw ay normal. Lahat naman tayo na stress. Mga nag-aaral na stress, lalo na pag mag-e-exam. Ang daming aaralin. Pag may project, ang dami na stress na ako. Di po ba? Normal na nai-stress. Okay? Madaling makakope up sa stress. Minsan, yung ibang coping sa mechanism sa stress, kain. Kakain lang. Di po ba? Ako, coping mechanism ko, Coke. Pag uminom na ako noon, lalamig na ulo ko. So, stress-free na ako noon. Coping mechanism about stress. Next one is anxiety. Ano yung anxiety? Yung takot. The fear that something terrible is going to happen. Naglalaro sa isipan mo, hindi pa nangyayari, naglalaro na sa isipan mo, what if mangyari ito? So that, ayun ang ibig sabihin ng anxiety, iniisip mo yung pangyayari. Terrible, a fear, pagkatakot na maaaring ang isang bagay, matinding pangyayari ay mangyari sa iyo. That is anxiety. And when it comes to depression, it is a mood disorder. Deeper sadness. Sobrang lungkot na hindi niya makayanan ipaliwanag bakit siya malungkot. Sobrang hopeless, wala na siyang makitang pag-asa. Wala na siyang makitang liwanag sa kanyang buhay. And also, a loss of interest. Nawawala na siya ng pagnanasa o pagnanais gawin yung mga dating ginagawa niya. So these 3, yung 3 ito, stress, anxiety, and depression ay hindi nakaligtas sa buhay ng ating pong pag-aaralan. Ang ating pong pag-aaralan ay ang buhay po, buksan mo. Buhay ni Hagar o ni Hagar. Kilala niyo po ba siya? Amen? So Hagar means forsaken. So buksan natin ang ating Biblia mula sa Genesis 16 verse to 15. Amen po ba? Nais ko rin po nga pala kayong imbitahan habang binubuksan niyo ang Biblia sa ating pong online word and prayer tuwing Tuesday. God willing po na patuloy ako makapagturo sa inyo. Ang ating pong series ay From Ordinary to Extraordinary. So last week, tinuruan ko na kayo about the wow faith o surprising faith.
Yung faith na talagang nakakapagpawaw, nakakapagpamangha sa ating Diyos. So yun yung una po nating lesson. Next week, iba naman pong lesson about an ordinary to extraordinary. Okay? So Genesis, nandun na po ba? Is Genesis 17, verse 7 to 15. Sabi po dyan, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi. Habang panahon ako'y magiging Diyos mo. Tama po ba akong binabasa? Sorry, 16. Sorry, palitan pa natin. Genesis 16. So Genesis 16, verse 7 to 15. Okay? Mali yung tingin ko dito sa akin. Genesis 16. Sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa ilang na malapit sa daang patungo sa shore. Hagar, alipin na Sarai, ni Sarai, saan ka nang galing at saan ka pupunta? Tanong ng anghel. Tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot ni Hagar. Sinabi ng anghel, magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Mga anak mo ay aking pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin. Di na magtatagal ikay magsisilang Ishmael ang sa kanya iyong ipangalan sapagkat dininig ng ni Yahweh ang iyong karaingan. Again, sabi doon, Ishmael ang pangalan sapagkat dininig ni Yahweh ang iyong karaingan. Ngunit ang anak mo'y magiging mailap, hayop na asno ang makakatulad. Maraming kalaban, kaaway ng lahat. Di makikisama sa mga kaanak. Kaya't nasabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakakita sa akin at ngayon hanggang ngayon buhay pa rin ako. Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakakita. Kaya't ang balon sa pagitan ng Kades at Bered ay tinawag nilang balon ng Diyos na buhay at nakakakita sa akin. Nagsilang nga si Hagar ng isang anak na lalaki kay Abram at ito'y pinangalanan nitong Ismael. Nooy 86 na taon na si Abram. So ngayon, alam natin na si Hagar ay alipin ni Sarai. Si Sarai ay walang anak. Tama po ba? May pangako ang Diyos na bibigyan sila ng anak ni Abram. Subalit sa sobrang tagal, di ba? 10 years yung nangyari kasi, di ba? 75 yung binigay na pangako, and then 85 years old. Wala na siguro, tagal-tagal ng pangako ni Lord, hindi pa nangyayari. Gumawa ng paraan si Sarah, if you read verse 1 ng ating pong binasa sa chapter 16. Ang ginawa niyang paraan, ibigay niya yung kanyang alipin. Isang Ehipsyo. Paano nangyari na may alipin siyang Ehipsyo? Kung babalikan niyo po yung Genesis 12, verse 16, ang sabi po dito, nung panahon na sina Abraham at Sarai ay napapunta sa Ehipto, meron po diyang sinabi sa verse 16, dahil sa kanya, dahil kay Sarah, mabuti ang naging pagtanggap ng paraon kay Abram. Kasi napakaganda nga ni, sino maganda? Si Sarai, nagustuhan ng paraon. At dahil sa kanyang kagandahan, naging mabuti ang pagtanggap ng paraon kay Abram at binigyan pa niya ito ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin. Kaya nung sila ay umalis na sa Egypt, dahil pinalis na sila ng paraon, dahil nalaman na sila ay mag-asawa, meron ng daladalang alipin si Sarah. At isa dyan ay si Hagar. Nung wala siyang pagkakataon na maranasan ang pagbubuntis, binigay niyang suggestion sa kanyang asawa, si Hagar, para magkaroon siya ng anak. At nung panahon, bilang isang alipin, alam niyo sa panahon na to, bilang isang alipin, wala kang say. Ang kailangan mo lang gawin ay sumunod na sumunod sa pinag-uutos ng iyong Panginoon. Kapag gusto kang ibigay na maging alipin sa iba, pwede. Wala kang karapatan na umayaw. So dahil kinuha siyang bilang tagapaglingkod at maging asawa o mabigyan siya ng anak, mabigyan ng anak si Abram, okay, nangyari po yun, wala pong nagawa si Hagar. Sa panahon na siya ay nagbuntis, nagkaroon siya ngayon ng kahalagahan sa buhay. Yung dating alipin, dahil nagkaroon ng mahalagang bagay dito sa kanyang sinapupunan, nagkaroon ng pakiramdam na tumaas ng konti yung kanyang level. Nalagpasan niya yung kanyang Panginoong, si Sarai, kasi hindi na pwedeng magkaanak, kaya medyo nagyabang. Hello? Hindi ba pag may pagkakataon na minsan naman umangat-angat yung buhay? Hindi na ako alipin. Nagdadala na ako ng anak ng aking Panginoon. Tataas na yung aking antas. Hindi na ako basta pwedeng ipamigay lang. Kasi dala-dala ko ang anak ng aking Panginoong si Abram.
Doon nagtampo, nagalit si Sarai. At anong ginawa niya? Sinaktan niya ng sinaktan si Hagar. Ano magagawa ng isang alipin? Wala siyang magagawa. Dahil mismo si Abram, walang nagawa. Anong sabi niya? Gawin mo ang gusto mo. Kasi siya naman ay iyong alipin. So, itong si Hagar na bukod sa buntis natin, naghihirapan na magbuntis, binubugbog pa, sinasaktan pa. Ano sa tingin niyo ang gagawin niya? Siya ay tumakas. Siya ay umalis. Ito yon. Hagar means forsaken. Amen? Maaring sabihin natin, si Hagar kasi kaya niya dinanas yon dahil siya ay nagmayabang. Hindi natin siya pwedeng husgahan. Kasi yun lang ang pagkakataon, maaring nakita niya na pwedeng lumamang siya o maitaas man lang ang angtas ng kanyang pamumuhay. Amen po ba? So si Hagar po ay nasa ganung sitwasyon. Actually po, kung babasahin natin itong chapter 16 at meron pa po siyang chapter 21, the longest conversation of a pagan or an Egyptian sa Diyos ay ang conversation ni Hagar at ng Diyos. Napakasarap isipin na ang taong insignificant, ang taong walang kabuluhan, ang taong ang tingin ng labas, ng standard ng mundo ay isang alipin, pero nagkaroon ng personal encounter with the Lord. Longest conversation with our God. Amen po ba? Sabi sa Psalms 136, nasa na yung aking pampindot? Ayan. 139, sabi dyan, you saw who you created me to be before I became me. Kay The Passion Translation po yung ginamit ko. Nakita mo ako, Diyos, habang ako po ay nasa sinapupunan ng aking magulang, ng aking nanay. Sabi yan ng author po ng Psalms 139. At ang sabi niya, alam mo rin kung hanggang saan ang aking ilalagi dito sa mundo. You saw who you created me to be before I became me. Before I've seen the light of the day, the number of days you planned for me were already recorded in your book. Kapatid, kilala ka ng Diyos. Alam niya bago ka pa isilang at alam niya rin kung hanggang saan ang ating buhay. If you feel neglected, rejected, insignificant today, there is an assurance na ang Diyos ay nakatingin sa iyo. Sabi yan sa salita ng Diyos. Amen? And sabi yan, you are, every single moment, you are thinking of me. Kung sa tingin mo walang nagbibigay importansya sa iyo, sa oras na ito, sinasabi ni Lord, I am thinking of you. Iniisip kita sa oras na ito. Bawat moment, bawat segundo, bawat oras, iniisip kita. Amen po ba? Kasarap ilagay sa puso na kung ikaw man ay hindi binibigyan importante ng ibang tao, as long as ang aking Diyos ay nakatingin sa akin ngayong araw na to, nakakita niya ang aking sitwasyon, nakikita niya ang nangyayari sa aking buhay, it doesn't matter. Kung wala akong kabuluhan sa inyo, wala akong importante sa inyo, as long as my God is thinking of me right now, that's the very important thing in my life. Amen po ba? Come on, let's give God the best clap offering for loving us unconditionally. Amen. For loving us more and more. Sabi sa Jeremiah 24 verse 6, my eyes will watch over them. Inalaw ni Lord na masakop ang bayang Israel ng Babylonia because of their continuous disobedience. Sa patuloy nilang pagsaway sa Diyos, pinayagan ng Diyos na sila ay makaptib, masakop, madala sa Babylonia. And yet, sa kabila ng ganong sitwasyon, ang sabi niya, my eyes will watch over them. Maaring nandun ka sa mabigat, mahirap na sitwasyon sa oras na to, tandaan mo, nakatingin sa iyo ang Diyos. Nakatingin sa iyo ang Diyos. Sometimes you feel, I cannot worship Him, I cannot sing praise, I cannot dance before the Lord. Ang bigat-bigat ng dinadala ko, Lord. Pero sabi niya, in your distress, sa iyong kabigatan, I will watch over you. Nakatingin sa iyo ang Diyos. Amen po ba? Ikaw na nilikha niya, hindi ka niya pababayaan. Nakatingin ang Diyos sa iyo sa oras na to. Kung sa tingin mo, walang nagmamalasakit sa iyo, ang Diyos na may likha sa atin, ang siyang nagmamalasakit ng totoo para sa atin. Amen?
What a great assurance mula sa Diyos. So that's why we have this El Roi, the God who sees, ang Diyos na nakakakita. When we say El Roi, it is a Hebrew word that can be translated as shepherd. Say ba, it's Rohi. Jehovah Rohi. Pag Rohi ang ginamit, it's shepherd. Pag sinabing shepherd, it is seeing, looking, or gazing. Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not be in lack, or I shall not be in want. Hindi ako magkukulang dahil ang Diyos ang aking pastol. When we say pastol, ang ginagawa ng pastol, sabi diyan, seeing, looking, gazing. Hindi inaalis yung mata sa tupa. Okay? Rohi is in the outward. Pag sinabing El Roi, it's in the inward. My God who sees me inside. Kasi minsan we can pretend that we are strong. We can pretend that we are happy. But deep inside, you are broken. Amen? That's why we have this God who is El Roi, the God who sees me inside. I have this El Roi, the God who sees me outside. Wala tayong maitatago sa harapan ng ating Panginoon. Kita Kanya. Amen po ba? El Roi means the God who sees me. Ang Diyos na nakakakita sa akin. Now, what does it mean? Ano ngayon ang kahulugan? Ano naman sa'yo kung nakikita ka ng Diyos? What does it mean to be seen by God? Ano ang impact nito? Malaman mo, knowing that God sees you. It means, number one, to be seen is to be understood. Pag sinabing nakikita ka ng Diyos sa kalalagayan mo, nauunawaan ka niya. Naiintindihan ka niya. Pag sinabing nakikita ka ng Diyos sa sitwasyon mo, ibig sabihin, ini-encourage ka niya. Pinalalakas ka niya. Amen po ba? Naiintindihan po ba natin? Sabi sa Matthew 6 verse 6, sabi diyan, alam na alam natin yan, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Ang iyong Ama na hindi mo nakikita, then your Father who sees what is done in secret will reward you. Ano mang ginagawa mo? Paglapit sa Kanya, pagdulog, pananalangin, pag-iyak, paghikbi, paglapit, pagpapakumbaba. Tangi siya lang nakakita kasi sarado, closed door. Amen? Hindi mo maikwento, hindi mo masabi sa iba yung kabigatan mo. Pag sa social media mo inilagay, mababash ka. Tama ba? Ilagay mo, mamaya marami sa ilang comment na maririnig, matatanggap. Kanina mo sasabihin ngayong kabigatan mo. Your Father who sees in secret what you're doing will reward you. Anong ibibigay niya sa'yo? God will reward you His presence. God will reward you His pleasure. Bibiyayaan ka niya ng kanyang presensya. And in His presence, there's fullness of joy. Amen? And in His presence, there is strength. The joy of the Lord is my strength. Kapag ikaw ay nanghihina at nanlulupaypay, wala kang malapitan, you go before the Lord. Instead of pumunta ka sa iyong kapwa, okay lang sa mga godly friends mo. What if malayo sila? What if hindi mo kayang i-open up ang iyong sarili? You can always open up with the Lord. And He will reward you with His presence. Ibibigay niya mismo ang kanyang sarili. Ang Diyos ay hindi maramot, mga anak. Ang Diyos ay sobrang mapagbiyaya. That even Himself, He will give it to you. Kakausapin ka niya, palalakasin ka niya. Matthew 6 verse 6. And sabi sa Word of God sa Exodus 3:7, the Lord said, I have indeed seen their misery. Nakikita ko, for 400 more years na naghihirap ang bayang Israel. Ang sabi ng Diyos, I have indeed. Alam ko ang nangyayari sa kanila. Actually, it has been prophesied sa Genesis. Sinabi na yan kay Abraham that time, that kailangan 400 years into captivity ang kanyang bayan bago niya ito palayain. Sabi niya, I have indeed seen the mystery of my people. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. When the Lord says, nakita ka niya, to be seen is to be understood. Kapatid, nauunawaan ka ng Diyos sa iyong kalagayan. Amen? At hindi ka lang niya nauunawaan. Ang sabi diyan,
I am concerned about your suffering. Naiintindihan ko ang iyong paghihirap. Naiintindihan ko ang iyong pinagdadaanan. Okay? Yung iba sasabihin, walang nakakaintindi sa akin. Walang nagmamahal sa akin. Sino maraming mga ganon? No one cares for me. Indeed, kay Lord, minamahal ka ng Diyos. Naiintindihan ka ng ating Panginoon. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, naiintindihan ka ni Lord. And He is very concerned about us. Nung inaaral ko, so Lord, ang hirap naman ng buhay ni Hagar. Actually, ito ay na-receive ko about kay Hagar. Yung Elroy, 1 month ago. Hindi ko alam na ngayon nakakagad ako tatayo to share this. And it is very, anong tawag doon? Napapanahon na maibahagi sa inyo. To trust in the Lord with all your heart. That God sees us. So what does it mean to be seen by God? Number 2, to be seen by God is to become significant. Maramdaman mo na ikaw ay mahalaga. Amen po ba? To be significant. May kabuluhan. Kung hindi man naipaparamdam ng iba na ikaw ay mahalaga, sa Diyos mahalaga ka. We are the apple of His eyes. Binigay niya nga yung buhay niya, di ba? Kung naibigay niya yung kanyang buhay, naibigay niya rin ang lahat para sa atin, He became poor so that we can be rich. Sabi yan sa salita ng Diyos. Nialay niya yung buhay niya para sa atin. How much more na hindi mo maramdaman na ikaw ay mahalaga sa Diyos? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. Sabi sa salita ng Diyos sa Matthew, kung yung mga maya di ba? Yung mga maya nga, hindi nagtatrabaho, hindi nagtatanim, di ba? Pero pinapakain ni Lord. How much more? Sabi doon, gaano pa kaya ikaw? Anak ka ng Diyos. Anak ako ng Diyos, mahalaga ako sa harapan ng Diyos. Amen? To be seen is to be significant. Remember sa buhay ni David? A man after God's own heart, hindi niya nakuha yun instant. Ako ang nasa puso ng Diyos, minamahal ako ng Diyos, hindi instant yun. Naging significant siya sa Lord. Bakit? Yung ginawa niyang pag-aalay. Yung ginawa niyang pag-worship. Sabi sa Samuel, 1 Samuel 6 verse 16, then 20 to 21, it is the time na yung Ark of the Covenant ibabalik sa Jerusalem. At that time, kasama niya yung mga slave girls. Nagsasayaw, nagpupuri si Haring David. May posisyon, may inaalagaang posisyon, pero hindi niya inisip anong isipin ng mga kasama niya about him. Amen? Binigay niya yung best, hindi niya inisip ano sasabihin ng asawa niya. Ano sabi ni Michal? Ano ka ba naman? Isa kang hari, anong word doon sa term natin ngayon? Nagpakawalwal ka. Tama yung word ngayon, di ba? Walwal. Parang dating gano'n, crazy. Ano yun, crazy? Nagpakabaliw. Ano ba yung pagsasayaw mo? Parang kabaliw. Isa kang hari, nagpakabaliw ka dyan. Sa harapan ni David, kahit na anong sabihin ng tao, ng asawa niya, o kahit na siya sa sarili niya, hindi niya na inisip. Ang inisip niya lang, he had an audience of one. Tama po ba? Gusto niyang gawin ang bagay na makapagbibigay kabuluhan ng kanyang buhay. It is to please the Lord. Amen po ba? Gusto niyang to be seen is to become significant. Alam niya, nakikita ni Yahweh ang kanyang ginagawa. Makita man ng ibang ginagawa mo na very insignificant, very hilarious sa standard ng mundong ito. But kay David, ginawa niya to dahil alam niya, nakikita siya ng Diyos na kanyang pinupuri at sinasamba. To be seen is to be significant. Gusto mo maging makabuluhan? Maging makabuluhan tayo sa harapan ni Lord. Huwag mong hintayin, asamin ang standard ng mundong ito na i-please mo ang tao. Kasi hindi mo yung magagawa. Hindi natin magagawang i-please ang tao. Mapapagod tayo. Hindi mo kayang ma-please ang asawa mo, ang anak mo, ang kasama mo sa church. Hindi mo yan mapi-please. Pero ang asimin natin, i-please ang ating Panginoon. Be significant kay Lord. Amen po ba? That's why si David, he was a man after God's own heart. Yes, hindi siya perfect. Nagkakasala siya sa harapan ng Panginoon. But because of His love, totoo siya. The Elroy,
sees the heart of David. Hindi siya plastic sa pag-worship kay Lord. Hindi siya nag-pretend na masaya sa kanyang ginagawa. Totoong masaya siya sa kanyang pagsamba kay Lord. Amen po? Minsan yung iba, nahihiya. Pastor ako eh. O kaya meron kang posisyon sa trabaho eh. Ano sasabihin ng ibang mga kasama ko? Alam niyo, kapag dating kay Lord, pagdating sa pagsamba kay Lord, wala. Tanggalin niyo lahat ng entitlement niyo sa sarili niyo. Dahil wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? Wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng ating Panginoon. Just be who you are. Tayo'y mga anak ng Diyos. Amen? And we just want to please Him. Number 3, bakit mahalaga yon? Because to be seen is to be strengthened. Knowing that God sees us, nagiging malakas tayo. Hindi kakayanin ni Hagar, ni Agar, na bumalik sa kanyang amo kung hindi siya nampalakas ng Diyos na nakakita sa kanyang kalagayan. Sabi ni God, I have seen your misery. Bumalik ka na sa amo mo, sa Panginoon mo. Kung hindi siya napalakas ng pangako ng Diyos, ng salita ng Diyos, hindi siya babalik. Kapatid, kapag ikaw ay nanghihina, kapag ikaw ay nanlulupaypay, gusto mo mag-quit, ang salita ng Diyos na nagbibigay sa iyo ng lakas, hindi ba? Babalik ka sa presensya ng Diyos. Bakit? Napalakas ka ng salita ng Diyos. To be seen is to be strengthened. Napapalakas tayo ng salita ng Diyos. 2 Chronicles 16 verse 9 ang sabi dyan, for the eyes of the Lord range throughout the earth, run to and fro. Umiikot ang mata ng Diyos sa buong mundo, ang sabi diyan, to strengthen those hearts whose hearts are fully committed to Him. Para palakasin ang puso ng mga taong nakakomit kay Lord. Yes, minsan bumabagsak tayo, nanghihina tayo, but still, love pa rin natin si Lord. Amen? Nandun pa rin yung relasyon natin sa ating Panginoon. And ang pangako niya, umiikot siya, hinahanap niya, tinitingnan niya yung mga puso ng mga anak niya. And He is willing to strengthen us. Amen? Willing ang Diyos na tayo palakasin. But too often, malimit sa ating sitwasyon, pag sobrang bigat, sobrang laki ng challenges o hamon ng buhay na ating dinadala. Especially pag emosyon yung ating pong kinakalaban. Tama po ba? Kung siguro problema lang sa pagkain, madali yan. Problema sa pera, madali rin. Pero kapag ang sitwasyon ay emosyon, damdamin, na minsan walang makaintindi sa iyong sitwasyon, too often po, sa pangapanganuhan ngayon, hindi natin makita na ang Diyos ay gumagawa sa ating buhay. Naririnig ba talaga ni Lord yung prayer ko? Napapakinggan niya ba talaga yung paglapit ko sa Kanya? Sometimes we question the Lord. Baka naman, hindi niya ako napapakinggan. Baka naman, hindi niya nauunawaan ang sitwasyon ko. Minsan, mayroon dumadating na pag-aalinlangan at pagdududa sa ating buhay. Sabi ni Job, of course, we're very familiar sa buhay po ni Job. Okay, sabi diyan ni Job sa Job 23:8-9, wag na ilagmay. 8-9 po yan, wag na. But if I go to the east, sabi ni Job, nung kanyang panahon na punong-puno siya ng karamdaman, wala na siyang mga anak, may asawa siyang, ewan kung buhay pa that time. Hindi ko alam kasi wala sinabi. Binalik yung mga magagandang anak, mas maganda pa. Hindi ko nabasa kung binalik yung asawa o pinalitan ng asawa. Pero alam ko double yung blessings na natanggap ni Job. Pero in the midst of the circumstances na pinagdadaanan ni Job, dumating sa isipan niya, sabi niya, if I go to the east, He is not there. If I go to the west, I do not find Him. When He is at work in the north, I do not see Him. When He turns to the south, I catch no glimpse of Him. Kahit saan ako pumunta, sa silangan, kanluran, timog, hindi ko makita ang presensya ng Diyos. Hindi niya ba nakikita yung aking sitwasyon? Ako'y namuhay na matuwid sa Kanyang harapan, and yet, ganito yung nararamdaman ko. Ito yung pinagdadaanan ko. Hindi ko makita ang presensya ng Diyos. He is longing. Bakit? Yung mga kaibigan niya, iniwanan na siya eh. Sinisi pa siya eh. Yung asawa niya, ganun din.
Wala na siyang mapaghihingahan, wala na siyang mapagbibigyan ng kanyang kabigatan. And yet, in his distress, sabi niya, hinahanap ko yung presensya ng Diyos. Pumunta ako dito, hindi ko matagpuan ang presensya ng Diyos. Kapatid, hindi tayo exempted. Amen? Maaring pinagdadaanan mo yan ngayon o nararanasan mo yan sa oras na to. So what we should do, what to do when we feel God is far away from us. It's just a feeling. Sabihin mo sa katabi mo, feeling mo lang yan. Kasi ang totoo, nandyan ang presensya ng Diyos. Available ang presence ni Lord. So what we should do, hindi natin gagawin yun kasi meron tayong Diyos. Hindi natin gagawin yung, hindi ko masabi na wala siyang pananampalataya. It's just that hindi niya makayanan yung sitwasyon. And no one helped her in the midst of that situation. Walang sigurong nag-reach out. Walang nag-pray for her para man lang maibsan yung kabigatan ng nanay na ito, no? So what we should do when we feel God is far away from us, ano ang una po natin gawin? That number one, we should do is to remember. You write it in your point. Number one, remember the God who sees you. Tandaan mo, alalahanin mo, ang Diyos na nakakakita sa'yo. Pag ikaw ay nanghihina at nanlulupaypay, tandaan mo, it doesn't mean na hindi ka nakikita, sa tingin mo, hindi ka nakikita ng Diyos, hindi niya alam ang pinagdadaanan mo. Okay? God sees us. He knows our sufferings. He knows what He is doing. Amen? And we can trust His word. Maaasahan natin ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Psalm 77 verse 11 to 12, I shall remember, tandaan nyo, I shall remember the deeds of the Lord. I will certainly remember your wonders of old. I will meditate on all your work and all your deeds with thanksgiving. Kapag ka ikaw ay dumadaan sa ganyang kaisipan, na ikaw ba ay naiisip ni Lord? Na ikaw ay wala ng pag-asa, during your hopeless times and helpless times, alalahanin mo kung papaano ka nakakilala sa Diyos. Alalahanin mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Alalahanin mo yung mga panahon na naranasan mo ang biyaya at habag sa iyo ng Diyos. Muli kang lalakas. Amen po ba? I shall remember. Mas piliin mong alalahanin. Mas piliin mong alalahanin ang kalakihan ng Diyos over your problems. Amen? Pag dinadaanan ka ng sama ng loob, pag dinadaanan ka ng galit, you shall remember the Lord your God. I shall remember the deeds of the Lord. Ang lahat ng mga mabubuting gawa sa iyo ng Diyos, alalahanin mo. And I will certainly remember the wonders of your old. That is number one point. Number two, what we should do in times like this na pinagdadalan mo, rest. Sabi nyo nga, rest. Saan ka magre-rest? In the finished work of Jesus. It is finished. Okay? Rest. Magpahinga tayo sa ginawang pagpapakasakit sa iyo ni Lord. Lahat ng palo, lahat ng sakit, lahat yon dinala ni Lord sa cross of Calvary para sa iyo at para sa akin. So rest, magpahinga tayo sa presensya ni Lord. Amen? Matthew 11:28, ang sabi diyan, come to me all. Hindi sinabing konti lang, ilan lang, alagad lang. Ang sabi diyan, all, lahat ng nabibigatang lubha, and I will give you rest. Magpahinga ka sa presensya ni Lord. Amen? Hindi magpahinga, hindi ka na pupunta sa church, hindi ka na makipag-usap sa iyong kapwa mananampalataya. Rest in the finished work of Jesus. Na pagtagumpayan na ni Lord, yung pinagdadaanan mo. Magtiwala ka. Hindi ka lang makakagat over, makaka-breakthrough ka. Amen? Because you have the God of breakthrough in your lives. Amen po ba? Magtiwala ka, rest in the finished work of the Lord. Number 3, you have to refuse. Kailangan, ano yung refuse sa Tagalog? Say no. Ha? Tanggihan. Refuse, opo, refuse to be like the unbelievers. Tanggihan mo na magkaroon ka ng kaisipan katulad ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Huwag ka makiayon. Kapag
Kapag ang kausap mo unbeliever, walang pananampalataya sa Diyos, hindi ka lalakas. Ibabagsak ka niya. Dadalhin ka niya lalo sa kawalang pag-asa. So refuse. Yung mga advices ng mga unbeliever, wag mong tanggapin. Refuse to be like unbelievers. Mananampalataya ka. Rest in the finished work of God. Okay? Remember His works. Remember the God who sees you. Refuse to be like the unbelievers. Ano ba nga mga unbelievers? Psalms 10 verse 1 and 11, sabi diyan, why do you stand far away, Lord? Why do you hide yourself in times of trouble? Bakit parang ang layo-layo mo, Panginoon? Bakit parang hindi mo ako nakikita sa panahon ng aking kabagabagan sa buhay? Sabi sa verse 11, he says to himself, God has forgotten. Kinalimutan na ako ng Diyos. Pag yan na po ang nasa laman ng puso mo, para kang katulad na ng isang hindi mananampalataya. God has forgotten. He has hidden His face. He will never see it. Parang itinago na yata ni Lord yung kanyang mukha sa akin. Remember, we are the apple of God's eyes. Mahal ka ni Lord. Amen? Mahal tayo ng ating Panginoon. So refuse to have the belief, the opinion, the ideas of the unbelievers. Amen po ba? Because God sees us. As a child who doesn't understand, may mga pagkakataon na hindi natin maintindihan ang sitwasyon natin. Katulad ng ating mga magulang, nagdidesisyon siya para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Minsan, nag-struggle tayong paniwalaan, nag-struggle tayong sundin yung mga plano, desisyon ng ating mga magulang. Remember, ating mga magulang alam kung ano ang makabubuti para sa atin. Amen? Just like our Father in heaven. Refuse to remain in unbelief, thinking that God does not cease. Trust always our Father in heaven. Number 4, renew. You have to be renewed. Amen? Ano yung renew? Ang daw? Renew your mind. Kala ko pinapatagalog ko yung renew. Okay? Renew. Magpanibago. Tama? Magpanibago. Renew your faith in the Lord. Meron ka ng faith. Di ba? Meron na tayong faith. Pero minsan yung faith nagiging nag-aalilangan, nagdududa. So what we should do in times of this, yung pakiramdam mo malayo. Pakiramdam ha? Hindi yan yung totoong nangyayari. It's just a feeling na minsan doon tayo dinadaya ng kaaway. When you feel that God is far away from us or far away from you, renew your faith in the Lord. Amen? Renew your faith in the Lord. Isaiah 40:31, but they who wait for the Lord shall renew their strength. Pag nagpe-pray ka, manatili ka sa presensya ni Lord. God is at work. Maniwala kang kumikilos ang Diyos. Maniwala kang napapakinggan ng Diyos ang mga panalangin mo. At pag lumapit ka kay Lord, i-renew niya ang iyong lakas katulad ng isang agila. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka manok, agila ka. Amen? Pag sinabing agila, mataas, lumipad. Matindi yung mata na makita ang mga bagay na nasa baba. Tayo ay itulad ng isang agila. Yes, may pagkataon na nanghihina at nanlulupaypay, pero ang pangako ng Diyos, magpapanibagong lakas ang mga taong lumalapit sa Kanya. Those who wait upon the Lord shall renew their strength, and they shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. And lastly, number 5, refocus. Na mali eh. Diba, ito yung focus mo? Dahil sa matitinding pagsubok, hamon ng buhay, problema, dagok, na inaalaw ni Lord na ating pong pagdaanan, na out of focus ang bawat isa. Minsan, pagka may mga pangailangan na out of focus tayo, napunta tayo sa work. Mas maraming oras sa work over kay God. Kaya kapag dumadating yung pagsubok, hamon, bagyo, ang hirap makaget through, makaget over. So what we should do, refocus. Magre-refocus ulit tayo. Kanino tayo magre-refocus? On the author and perfecter of our faith. Kay Jesus lang tayo magpapa-refocus, magpapa-align. Amen po ba?
kay Jesus lang. Ang sabi dyan sa 2 Corinthians 4:16-18, we do not lose heart. May tendency tayo manghina at manlupaypay, but we do not lose heart. But though our outer person is decaying, yung panlabas, pwedeng nasisira, nanghihina, pero sabi dyan, our inner person is being renewed day by day. Araw-araw kang pinalalakas ng Diyos. Amen po ba? Ang sabi dyan, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not unseen. Refocus. Mag-refocus tayo, magpa-calibrate tayo, magpa-align tayo sa ating Panginoon. Amen po? Tama po ba ang salita ng Diyos? We refocus yung ating pong paningin sa Diyos na nakakaalam ng ating pong pinagdadaanan. And as we walk to this road of faith, let us be believing. Maniwala tayo sa pagkilos ng ating Diyos. Elroy, ang sabi dyan, Elroy knows everything about us. The God who sees knows everything around us. He is concerned about you. Elroy knows your past. The God who sees knows your past. Gaano man kadilim, gaano man kapangit, yung iyong nakaraan. Alam yan ng Diyos, wala naman tayo may tatago eh. Amen? But He also knows our present. He also knows our future. God sees everything around us. Amen po ba? God sees everything around us. Ang sabi dyan sa salita ng Diyos. Psalm 56 verse 8. Mark it in your Bible. Apakaganda. Awit 56 verse 8. Kagabi, tapos na po yung outline ko sa word. But this verse, the Lord gave it to me. Sabi niya, you keep track of all my sorrows. You have collected all my tears. Sinong hindi umiyak sa harapan ng Panginoon? Sabi diyan, you have collected all my tears in your battle. You have recorded each one in your book. Hallelujah. Sabi niya sa Tagalog, ang taglay kong sulirani, nababatid mo ng lahat. Pati nga pagluha ko'y nakasulat sa iyong aklat. Kung yung pagluha mo alam na Lord, ano pa bang bagay ang di alam ni Lord? Minsan we cannot cry. We cannot cry sa harapan ng ibang tao. Kasi sometimes ang pagluha sa tingin ng ibang tao is weakness, kahinaan. But you know, when you cry before the Lord, it means surrender. Amen? Kahulugan nito kay Lord, Lord, I surrender everything. Hindi ko kaya. Naniniwala ako, nakikita mo yung sitwasyon ko, nakikita mo yung kalagayan ko, alam mo yung pinagdadaanan ko. Naniniwala ako, Panginoon, aabutin mo ako sa pagkakataong ito. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo, aabutin kayo ni Lord sa oras na to? We are blessed sa word ni Lord, knowing that He sees us. Amen po ba? At habang kayo nakaupo, hindi ko muna kayo patatayuin. It's because when you stand before the Lord, you're admitting, Lord, ano man yung sitwasyon ko ngayon, hindi ko kaya. Ano man yung pinagdadaanan ko ngayon, ang hirap bitbitin. Kailangan kita. So when you stand, it is asking the Lord, Lord, nakikita mo ako, gusto ko palakasin mo ako. Lord, I want to be encouraged by your word and by your presence. I want to be strengthened, Lord, and I want to be significant. So when you sit, makipag-usap ka kay Lord. At oras na tumayo ka, you're asking the Lord, Lord, I surrender everything to you. Like Hagar, na walang magawa, walang kakayahan na may angat yung kanyang sarili sa sitwasyon na kanyang pinagdadaanan. Because wala siyang kakayahan eh. Pero sa oras na to, when you stand sa kinalalagyan mo, hindi kita papupuntahin dito sa unahan. Wala naman ako kapangyarihan para palakasin ka. It is the Spirit of the Lord that is present in our midst today, ang siya magpapalakas sa'yo. Alam niyo sa panahon ni Hagar, there's a place when the Lord meets her. Ang tawag doon is Bir Lahai Roy.
the well of the living one who sees me. Ang balon ng Diyos na buhay na nakakita sa akin. When we say well, when we say balon, nag-uumapaw na tubig. Yung thirstiness mo ngayon, yung kauhawan mo sa presensya ng Diyos, yung kahinaan mo sa oras na to, yung kinaupuan mo ngayon sa oras na to, it is your behir lahayhoy. Ito yung upuan mo. It is the place where the Lord wants to meet you today. Bir lahayroy is just a symbol. Where God meets Hagar in her distress, in her anxiety, in her depression. Today, the Lord wants us to meet Him. The place where you sit and the place where you stand is the place where God meets your needs. The place where God wants to touch you. The place where God wants to bless you. The place where God wants to heal your broken heart. It is the place right now that God wants to restore you. The place where you sit, the place where you will stand, is the place right at this moment. God is very present. Not just to touch you, but to embrace you. That I will see the goodness of the Lord. I'm confident as seasons change, your faithfulness remains. And I believe, Lord, and I believe that I will see the goodness of the Lord. I'm confident as seasons change, your faithfulness remains. I believe, Lord, and I believe that I will see the goodness of the Lord. I'm confident as seasons change, your faithfulness remains. Kausapin mo si Lord sa oras na to. Hallelujah. Praise you, Lord. Come, Jesus. Come, Jesus. You touch your people. You come at the right time when I least expect it, never behind. So why would I be surprised when you deliver every time? On mountain tops, you stay the same. On valleys low, you never change. And I believe that I will see the goodness of the Lord. I'm confident as seasons change, your faithfulness remains. Oh Lord, touch your people as we come before you. Embrace us with your love and your compassion, oh God. You go before me to prepare a blessing. You made the way. It's more than I could imagine, more than I
Ang hirap. I come before the Lord and I say, Lord, ang bigat. Ang hirap. Many times ko sinabi kay Lord, Lord, ang bigat. Lord, ang hirap. Again, I say, Lord, ang bigat. Lord, ang hirap. Another time, I say, Lord, ang bigat. Lord, ang hirap. And I do believe some of you today are experiencing like that. Lord, ang bigat naman na sitwasyon ko. Lord, ang hirap naman na pinagdadaanan ko. And then suddenly, someone tap at my back. Merong humipo sa likodan ko, sa shoulder ko. 3 times ko naramdaman yung tapping. There's no one. Walang tao. But I sense someone tapping my shoulder. And I do believe that's the tap of my Father in heaven. Sa panahon ng kabigatan at kahirapan na yung pinagdadaanan, remember that our God sees us. Elroy is seeing you right now. Anumang karamdaman na pinagdadaanan mo, anumang pinansyal na kahirapan pinagdadaanan mo, anumang sitwasyon, broken relationship na pinagdaraanan mo, anumang kabigatan na pinagdadaanan mo, remember that God sees us. God sees you. Rest in the finished work of the Lord Jesus. Tinapos niya na yan. Magpahinga ka sa presensya ni Lord. Refuse. I-refuse mo ang mga maling pananaw at maling paniniwala. In Jesus' name, I rebuke lahat ng pandaraya, deception na inilalagay ng kaaway sa puso ko. I am healed. I am blessed. I am restored. I am empowered by the Lord. I am not forgotten. I am not forsaken. I am loved by the Lord. Because that is who He is in my life. Renew your faith in the Lord and refocus upon Him. God of my presence, God of my future, you write my story. Amen. You hold it all together. God of my presence, God of my future. And if you're decided right now, write my story. If you're decided to be touched by the Lord right now, pwede kang tumayo dyan sa sitwasyon, sa iyong pinaupuan. Maaari ka nang tumayo. Ilapit ang iyong sarili sa Diyos. I-offer yung iyong sarili. Lord, hindi ko ito kaya. Kailangan kita. You can stand. Admit it. Kilalanin mo, kailangan mo ang kalakasan na nagmumula sa Diyos. Kailangan mo yung yakap ni Lord sa oras na to. Kailangan mo yung pagpapanibagong lakas sa oras na to. Pwede kang tumayo at sabihin mo, God, Ikaw may hawak ng aking ngayon. Ikaw rin ang may hawak ng aking kinabukasan. Ikaw ang gumagawa ng destiny ng buhay ko, hindi ako. Hawak mo, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Sino ako para matakot? Sino ako para mangamba? Sino ako para magalala? You hold my future, Lord. You hold it all together. God of my present, God of my future, you write my story. You hold it all together. God of my present, God of my future, you write my story. You hold it all together. God of my present, God of my future, you write my story. You hold it all together. And I believe that once again, Lord, open the eyes of your people so that they will see your goodness and your faithfulness in their lives. Fully confident in you and your
promises. Magbago man ang panahon, sitwasyon, your love and your faithfulness remains in our life, oh God. We believe, Lord. And I believe that I will see the goodness of the Lord. I'm confident as seasons change, your faithfulness remains. I'm confident as seasons change, your faithfulness remains. I'm confident as seasons change, your faithfulness remains. Oh, Lord. Come on, lift up your hands before the Lord. Just say anything as your Father in heaven sees you. As your Father in heaven hears you right now. Say anything that's in your heart. Ano mang nasa puso mo ngayon na nahihirapan kang dalhin, nabibigatan ka. Say it before the Lord. Ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Sa lahat ng oras, panahon at sitwasyon, ang Diyos natin ay mapagmahal. Nauunawaan niya ang iyong pinagdadaanan, nauunawaan niya ang iyong sitwasyon. Tanggap ka, tanggap ako, tanggap tayo ng Panginoon, even in our deepest and darkest moments of our lives. But as long we have decided to believe in His Word and in His promises, God is very much willing. Sabi niya, I am willing. What do you want me to do to you right now? Ano ang gusto mong gawin ko sa'yo ngayon? Nakita ko ang sitwasyon mo. You have to open your mouth and believe whatever nahingin mo sa Diyos, believe that it shall be given. It is your faith. Ang pananampalataya mo sa oras na to, na nakakalugod sa harapan ng Diyos, ang siyang tutugon sa ating panalangin. Faith in the Lord Jesus. Lord, we thank you so much. Come on, open your mouth wide. Sa mga bagay na hindi mo kaya, sa mga bagay na hindi cover ng iyong lakas, sa mga bagay na hindi abot ng iyong kakayahan, ng iyong kayamanan, ng iyong ari-arian, let God take control and let God take over. Because He holds our present, He holds our future, He holds our destiny. Oh, we thank you, Lord Jesus. Lord, as we speak, honor the faith of your people right now. Bless them, body, soul, and spirit. Continue to empower them, Lord. I pray in the name of Jesus right now to those children, to those people na nandito. Lord, embrace them with your love. Embrace them knowing, Lord, that they are loved, that they are precious in your sight. That they were never forgotten, they were never forsaken. Bless your people right now. Bless each one of us, oh God. The love that is unfailing, the love that is unconditional. We thank you, Lord Jesus, for loving us. Thank you, Jesus, for embracing us right now. Thank you, Jesus, for knowing that you have seen anuman ang kalagayan ng bawat isa. We love you, Lord. We love you, Jesus. At sa mga oras na to, Panginoon, hinihiling ko ang pagbaba ng iyong makapangyarihang presensya na bumuhos sa iyong mga anak, Lord. They are empowered, they are encouraged, they are blessed, they are free to bless and honor you. At sa aming Panginoon, pansamantalang paghiwalay, baon-baon ng bawat isa ang kapangyarihan ng katagumpayan na nagmumula sa iyo, Panginoon. And Lord, dalangin ko,
Patuloy mo, Panginoon, palakasin, pagtibayin, painitin, pag-alabin ang kanilang pananampalataya upang ang sino man, Panginoon, madikit sa kanilang, Panginoon, ay mahawahan ng pananampalatayang nagmumula sa iyo. We bless your holy name. We give you the highest praise, Lord, in Jesus' name. Amen and amen and amen. To God be the glory. God bless everyone and be a blessing. Hallelujah.